Hello guys! Good morning! Ako pala si John Francis Datok sa FB page natin tsaka sa YouTube natin. Ako po si Macau Moto Vlog. Samahan niyo ko guys, mag-unboxing tayo ng MPPT. Yan, isa itong gamit sa solar system sa setup natin sa Pilipinas. Kaya buksan natin, kaya mag-unboxing tayo guys. Unboxing tayo. Na-order ko to sa online. Sa Taobao online dito sa Macau via China. Ito po ay MPPT. Yan, MPPT. Binili ko to para sa gamit natin sa setup natin sa Pilipinas, kasi yung setup ko doon 60 amperes 24 volts lang. Saka yung battery ko doon is 500 ampere hours 24 volts 12,000 watts hour. Sabi ko sa seller na bigyan mo ko ng free, saka binigyan ako ng wifi dongle. Yan, wifi RS485. yan, libre to. Na-search ko to sa Lazada yung unit. Nakalaga ito ng 49,100 sa pesos. Dito sa Taobao, direct tayo sa shop mismo, sa dealer. Ito ay umaabot lang ng 10,000. Kasi yung price niya 1,300 MOP map. Okay guys, ayan. Ayan na. Ay, Ang naman ng box niya ay may manual. Siyempre, manual kung paano gagamitin. Ang alam ko nito ay ito ay MPPT. Yan, MPPT. Ito yung model name niya is Ampin VT. Okay, may libre siyang screw, maliit star screw. Ito yung sa nilalagay sa ilalim malapit sa baterya para yung temperature niya na monitor niya dito sa mismo charge controller natin. Okay, ito guys, yan naman. Yan, agoy, ang bigat pala ito. Yan, ito ay charge controller na Ampin VT. Yan, pinili ko yung 24 volts saka 60 amperes kasi yung unit natin sa Pilipinas ay isang 60 amperes 5,000 watts na inverter, all-in-one inverter na toroidal unit. Gagana siya lahat ng mga appliances natin, kagaya ng 1.5 na aircon, mga washing natin, mga TV, electric fan, mga pangluto sa bahay na di kuryente, gagana yon. Kaso yung battery ko 24 volts 500 ampere 12,000 watts hour. Kung gamitin ko yung unit ko doon sa solar, gamit yung kuryente dun sa baterya, malakas siya kasi 24 volts 5,000 yung inverter natin. Kaso malakas siya, madali din siyang malubat. Kaya bumili tayo ng extra charging niya para sa
dual charging ng baterya natin. Bali, dalawa siyang charge controller. Yung isa ko na 24 volts, 5,000 watts all-in-one, 6 ampere din siya. I-charge natin doon sa baterya natin na naka-parallel. Yan. Kasi hindi siya pwede i-series. Naka-parallel siya. Pareho siya ng ampere, kaya pwede siya. Ito ay 24 volts din. Yan, 24 volts, 24 volts, 24 volts. Kaya pareho yung output niya sa baterya, papuntang baterya, saka 60 amperes. Pareho siya ng lakas ng charging niya. Ito ay AP60C. Yan, AP60C. And then 60 ampere. Max input voltage 150 volts. Yan, pareho sa isa natin item. Saka 24 volts. Yung panel niya ay total 1,700 watts. Yung isa natin is 1,440 watts. Divided by 4. Yung isa natin sa wattage na lahat. Saka ito, 1,700. Divided by 4 natin sa panel natin. Kasi bawal tayo lalampas doon sa maximum ng panel wattage natin kasi masisira yung charge controller natin. 24 volts, 36 volts, 272 volts. Yan. Output charging is 60 amperes. Yan, 60 amperes. Kaya ito binili ko sa Taobao kasi sa Pilipinas sinerge ko doon, mahal, 50,000, 49,100. Kaya dito tayo sa Taobao kasi yung application doon sa Lazada sa Taobao pareho lang. Pareho yung item, made in China, pareho yung unit. Pero ito, andito yung solar panel input. Yan, input yan. Yung 1,700 watts input dito, saka yung labas niya DC, papuntang baterya. Line na baterya, para mag-charge yung baterya natin, dito siya talabas. At saka yung DC load, hindi tayo mag-DC load kasi may ilaw sa bahay. Hindi tayo mag full off grid kasi yung mga sa solar natin, doon lang siya sa mga electric fan, yung sa mga machine natin na ginagamit natin na malalaki yung mga wattage na ginagamit. Yung ilaw natin, doon natin kukunin sa DU pa rin para may monthly pa rin tayo mabayaran sa DU sa Samsung ko. Pero hindi na siya malaki yung babayaran natin. Siguro 500 monthly or below 1,000 monthly. Ito yung DC load. Yung DC load dito, dapat DC din yung ilaw na ilalagay natin. Dapat 12 volts. Kasi hindi naman to inverter yung ito. Ito lang siya ay charge controller. Hindi to inverter. Kaya pag maglagay ka ng ilaw, dapat 12 volts ang ilagay natin. DC 12 volts. Ito yung lagay sa ilalim sa RS285. RS485 Wi-Fi dongle. Yan. Para ma-monitor natin siya sa cellphone natin habang dito tayo sa Macau. Saka pag active na tong unit, saka isang unit, may monitoring system tayo sa cellphone natin. Bantayan natin yung output nila, ilang wattage yung mag-charge sa baterya, ilang output yung total dito lahat sa gamit para mabantayan mo siya sa cellphone mo anytime. Ito ay pwede sa lead acid, AGM, yung mga baterya na may tubig, AGM nga, AGM, lead acid, lithium iron phosphate, pwede ito siya gagamitin. Okay guys, salamat. Ako pala si John Francis Datok sa FB page natin, saka sa YouTube natin. Ako si Macau Moto Vlog. Okay guys, thank you, bye bye, good morning.